Sa mundo po ba natin, hindi po talaga mag-agree yung good and evil? Yung masama at mabuti po? Hindi pwede. Sinasabi na yan ng Biblia, and that's final. The final authority of everything that happens is the Word of God. It is God who knows everything in this world. Now, it is in God's Word that there is no point wherein good and evil can agree. Both evil can agree. Both good can agree. But good and evil will not agree. I will show to you a proof that both evil can agree. Basahin natin, naging 23:12. At ng araw ding yaon ay naging magkaibigan si Herodes at si Pilato, sapagkat dating sila'y nagkakagalit. Dating magkagalit yung si Herodes at saka si Pilato. Dahil nung gusto na nilang ipahamak si Kristo, nagsabwat sila. Naging magkaibigan sila para lang maipapatay si Kristo. Sabwatan, basahin mo yung 11. Tuloy-tuloy mo hanggang 12. At si Herodes na kasama ang kanyang mga kawal ay inaalimura siya at siya'y nilibak at sinuotan siya ng maringal na damit at ipinabalik siya kay Pilato. At ng araw ding yaon ay naging magkaibigan si Herodes at si Pilato, sapagkat dating sila'y nagkakagalit. Both evil can be in agreement with each other. Pagparehon sa demonyo, pagparehong masama. Pwede bang magkasundo yung mabuti at saka masama, yung good and evil? Hindi pwede kahit kailan. Pwedeng magkasundo kahit dating magkaaway, yung parehong hindi sa Diyos. Kagaya ni Pilato at saka ni Herodes, nagkasundo laban kay Kristo. Kaya ngayon laban sa akin, maraming nagkasundo dati magkakaaway. Hindi kataka-taka magkasundo-sundo sila kasi pare-pareho naman sila sa demonyo Yun. Pero yung sa Diyos at sa demonyo, magkakasundo, hindi mangyayari yun, kapatid. Pakinggan mo sa 2 Korintos 6:14. Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman, at anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial, o anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa di sumasampalataya. Pwede ba na ang kalikuan magkasama ng katwiran? Yung kaliwanagan at kadiliman, pwede ba? Hindi Imposible yan, kapatid. Kaya, ang sagot sa'yo, final authority is the Word of God. Hindi pwedeng magkasundo, yung tama't mali. Good and evil can... Kasi po, Brother Eric, sige. May follow-up question po ako dun di ba po, kung di po magkakasundo yung mabuti at masama, di ba isa po sa mga tungkulin ng mga manggagawa na to spread the Word of God po? Hindi po ba, ano po ba masasabi ng Bible o ma-advise ng Bible na parang hindi po ba discouraging yun na ano pa po bang worth o parang losing battle na po yung ginagawa natin kung hindi rin po magkakasundo ang... Mali ang analysis mo, I'm sorry to say this, mali ang analysis mo. Hindi losing battle yun Bakit? Hindi pwedeng magkasundo yung good and evil. Anong gagawin mo? Ikaw na good, hikayatin mo silang maging good at magkakasundo kayo finally. Di ba yun ang ginagawa natin? Si Kristo yun ang ginawa Magkaaway dati sila ni Pablo nung makumbinsi si Pablo na tama si Kristo, sumama siya kay Kristo, di ba? Pakinggan mo anong ginawa ba ni Pablo sa iglesia nung una? 22:4 ng Gawa. At aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa pagpatay, na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. Siya ay nasa relihiyon ng mga Hudyo na siyang relihiyong natutunan niya, ang iglesia, inuusig ni Pablo hanggang sa pagpatay. I persecuted this way until death, binding and delivering into prisons both men and women. Which is that way he persecuted. Let us read Galatians 1:13, which says, For ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion,
how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. So ang iglesia, masyado niyang inuusig. Pero nung bandang huli, ano nangyari? Nagpakita sa kanya si Kristo sa daang Damasco at sa 9:4 ng Gawa, basahin natin ang pangyayari. At siya'y nasobasob sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Niya mismo si Kristo because He is persecuting the church which Christ heads. Yung iglesia ang pinangunguluhan ni Kristo, pinag-uusig niya yung iglesia ng Diyos. Kaya si Kristo na mismo ang kanyang pinag-uusig. Eh nung makita niya si Kristo sa daang Damasco, na-convince siya. Ano ang sabi niya? Sa 1:13 ng unang Timoteo, ganito nakasulat. Bagaman ng una, ako'y naging mamumusong at mang-uusig at mang-aalipusta. Gayon may kinahabagan ako, sapagkat yaoy ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Makita mo, bandang huli, napatawad siya ni Kristo, nagkasundo sila. So it's not a losing battle. Pagka na-convince mo yung masama na pumunta sa kanyang, umalis sa kanyang kasama at pumunta sa kabutihan, then you won. It's not a losing battle. That's why we are battling against time also in spreading the word of God and the good news of the kingdom of God in order to win souls. It's not a losing battle. Alam mo kung bakit masasabing it's not a losing battle? We have gone so far that we are now worldwide.